The people that we have in our lives are not there forever. Ang tao na mahal mo, darating ang panahon, ang katotohanan, mamamatay din siya. Di po ba? Kailan mo siya mamahalin? Kapag wala na siya. Wag mong hihintayin na mawala yung iyong minamahal bago mo maiparamdam, maiparanas ang iyong pagmamahal sa Kanya. Di po ba? Mga kapatid, habang may oras pa, di natin alam kung hanggang kailan na lang ang ating panahon dito sa mundo. Kung hanggang kailan na lang nabuhay ang iyong minamahal. Palagi mong ipakita, paramdam, makipagkita ka, makipagtagpo ka, makipagkwentuhan ka, makipag-connect ka diyan sa iyong minamahal. Kaya nababawasan ang ating pagmamahal sa iba kasi nawawala na yung oras natin ng pakikisama sa kanila. Di po ba? Kaya nga po si Jesus, balikan niyo ang ebanghelyo, anong ginawa niya? Inupuan niya, nakikain siya, nakisama siya doon sa mga makasalanan. At bakit po nagkaroon ng pag-ibig at pagmamahal ang mga makasalanan sa ating Panginoon? Kasi sinamahan nila ang Panginoon doon sa hapagkainan. Tandaan niyo po ito, mga kapatid. Ang susi para lumalim ang ating pagmamahal ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras at ang pagiging malapit sa iba. Love cannot exist without presence, without time, without intention. Kaya paano magiging masarap ang relasyon yung mag-asawa? Di na kayo nagde-date. Di na kayo nag-uusap ng masinsinan. Di po ba? Puro na lang trabaho, trabaho, trabaho. Kaya matutuyo kayo. Ang pamilya na hindi kumakain sa lamesa, na sama-sama, na nag-uusap, nagkwekwentuhan, nangungumustahan, hindi malayo. Ay sakit ng loob sa bawat isa ang pamilyang yan. Paano din tayo magiging close sa Panginoon? Paano tayo magkakaroon ng pag-ibig at pagmamahal sa Diyos? Kung hindi naman tayo nagdarasal, kung hindi naman tayo nagsisimba, at kung man ikaw ay nagdarasal at nagsisimba, hindi mo naman nilalapit ang iyong puso at loob sa Diyos. A deep love needs an encounter of hearts in time and space.